So, ang title natin today ay what? Referendum plebiscito, ang ending mananatili sa pwesto. Ay, teka muna. So, wala tayo sa Boljak TV ngayon. Okay? We'll see what's gonna happen. Okay. So, ngayon, mga kababayan, ito ay panglilin lang na naman muli sa ating lahat. Okay? Paano natin to ipapaunawa sa inyo na tayo ay niloloko ng mga ginayupak na ito. Okay? Ayan. So, teka lang Sorry. Okay. Alright. So, tingnan natin. We're live both. Okay, we're live both. Okay, we're live both now. Sorry for interruption. So, nakakagigil kasi nililin lang nga tayo ni Kuting. Etong latest news, may latest news na sinasabi dito ni Zubiri, Marcos wants Chacha plebiscite alongside 2025. Okay? False. So gusto daw ni Kuting ng Norte na isabay ang eleksyon 2025 sa itong plebisito, okay? Kung saan na gusto nga nilang baguhin ang probisyon ng konstitusyon, which is ang ginigit nila ay economic provision. Alright? Mga kababayan, paano natin pagtitiwalaan muli, okay, ang jutang dinimis na Kuting ng Norte na ito ay ang intensyon sa pagbabago ng konstitusyon ay para sa Pilipino o para sa ekonomiya, para maging bonggang-bonggang ating ekonomiya para makapasok ang mga negosyante, okay, mga banyagang negosyante at tumaas ang ating foreign direct investment. Diba? So, noong sila ay nagpapirma ng kanilang parsahang initiative at nahuli ng taong bayan, okay, nakarinig ninyo sa Senate, okay, ni Binuquelia, ni Senator Amy Marcos na binabayaran ni Tambaloslos ang mga kongresista ng 20 million at higit pa. Ito ay panlilin lang. Okay? At ayon sa ating puting ahas, mga palangga, kaya gusto ko i-discuss ito. Actually, borlog ako nung ito ay minessage sa amin. Miss Maharlika, kailangan ipaalam mo sa taong bayan, okay, na ang plano ni Marcos Jr., ni Tambaloslos Senate and Congress, ay itutuloy talaga nilang baguhin ang probisyon. Okay? Not only the provision, ang konstitusyon para manatili sila sa pwesto. Lalabas daw, sabi niya, lalabas po ang referendum ng Chacha before midterm election. So ano ba yung referendum, mga palangga? So ayon sa definition ng referendum, ito ay paghihikayat sa mga botante o sa mga electorate o yung mga registered voters na bumoto para tanggapin ang isang partikular o panukala. Okay? So ito ay desisyon supposedly ng mga botante, ng registered voters para tanggapin itong isang panukala. Pwedeng ordinansa, pagbabago sa batas o patakaran ng ating pamahalaan. But we are talking about the provision, ating constitution. Okay? Ito ay pagdedesisyon ng electorate o ng registered voters. Maganda sana kung ang layunin nga nila ay para sa betterment of the country. At ibibigay, legal naman ito kasi may batas. Diba? May batas naman, which is sinerge natin. Ano yung batas na yon? Okay? Ang batas ay ayon sa Republic Act number 6735, an act providing for a system of initiative and referendum and appropriating funds therefore. Okay? Sabi dito sa referendum is the power of the electorate to approve or reject a legislation through an election called for the purpose. So, ito ay ang sinasabi dito, ang referendum on statutes
which refers to a petition to approve or reject an act or law or part thereof passed by the Congress. So, ibig sabihin, nasa kamay sana ng taong bayan ang pag-aaproba o hindi dito sa charter change o pagbabago ng batas. Ngayon, mga palangga, nakita naman natin na jutang ginina, kahit na sana ito ay initiative ng tao, it's not people's initiative, kundi persang initiative, nakita nyo na nagkaroon ng bayaran, nagkaroon ng ayuda, ginamit ang pondo ng bayan para suhulan itong mga pumirma doon sa persahang initiative. Tapos ito, bago mag-midterm election, ayon sa Puting-Ahas, maglalabas uli sila ng referendum, ipapasa sa inyo, kayo ang magdedesisyon kung i-reject nyo ba o sasang-ayunan ninyo itong kadyutahan nilang charter change. So paano ito ay lahat, masabi natin lahat ay basura o deception, pangloloko. Si Kuting, umaacting na wala siyang kinalaman. Hinahayaan ko ang Kongreso na mamuno, di ba? Yun ang sabi kay Zubiri, na sila ang mamuno dito sa charter change na ito. Para ang dating, pinapaubaya niya, pero ang totoo, hindi niya ipinapaubaya. Siya ang kumukumpas. Nakita naman natin yan, di ba pinsan niya si Tambalusos, siya ang kumukumpas na magkaroon ng charter change. At itong drama ni Zubiri, ng Senate President, at ngayon ng Congress, ayon dito sa ating Puting-Ahas na inaatasan ni Kuting, si Zubiri ang Congress, si Tambaluslos at yung si Migaon, mga putang ina niya mga yan, mga palengga, para sila ay magsabuatan. Ito ay drama-drama lang na kunyari, di ba, ang unang nagpo-push niyan is yung sila Tambaluslos sa Congress. Diba? Pero ang totoo, magkakasabwat sila. Si Zubiri, si Tambaluslos, lahat ng mga putang ina, magkakasabwat sila. Para what? Kasabwat si Kuting, kasabwat si Lisa Ahas, para maisakatuparan itong charter change na gusto nila. It's not for the gusto ng taong bayan, kundi kagustuhan nila. Nakita ninyo? So maglalabas sila ng referendum bago mag-midterm election. Para ano? Para ma-maintain sila sa power at sa katuparan nila na maging prime minister itong si Tambaluslos. At mananatili sila sa pwesto. Kasi nga, siguro dahil si Kuting at si Lisa Ahas at saka si Tambaluslos, they travel the world. Katulad na lamang yung umattend sila sa kasalan. Pumunta sila sa Europa. Pumunta sila sa mga lugar na kung saan ay may hari at reyna. So gusto nilang manatili at maghari at reyna ng mga demonyo dyan sa Pilipinas. Mga kababayan, kung ang intensyon ng buwakan ng inang durugista, pulboronik na presidente ng Pilipinas ay para sa economic provision lang na sinasabi nila sa inyo, para ito sa ekonomiya ng bansa, para madagdagan o mabuksan natin, makapasok ang mga foreign direct investors. Kung para ito sa paglago ng ekonomiya natin, ay buwakan ng babalik na naman tayo sa number 1 tayo sa pag-export ng bigas, number 1 tayo sa pag-smuggle ng kung ano-ano, at pinoprotektahan ng putang inang to, na presidenteng ito at kanyang asawa, ang mga smuggler. At hindi lang protektado, part sila ng smuggling. Okay? So ngayon, mga kababayan, walang kwenta ang lahat ng ito. Kung ito, sa una pa lang, pagpasok pa lang ni Kuting, ang inuna na nila ay pagnanakaw. What is the point of pushing this charter change para daw sa economic provision kung mismo ang pagpupulburon, ang pagpapalaya sa mga nasangkot sa pulburon, ang pag-a-appoint sa mga smuggler katulad kay Michael Ma, ay nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa at napapabayaan o nagiging kawawa ang mga farmers. Nakita ninyo? Ulit, maglalabas sila ng referendum, okay, para daw ang mga tao ang magdedesisyon kung i-reject o i-approve itong tchatcha na ito, diba? Again,
mga kababayan, kung kaya nilang bayaran ang mga kongresista ng 20 million each and so-so. Okay? At itong pagbibigay ng mga ayuda, kaya din nila itong distrong ka rin. Ibig sabihin, pag binasa mo o pinakinggan mo na ang taong bayan o yung electorate o yung mga registered voters ang magdedesisyon. Ang putang ng parsahang initiative. Sino ba nagdedesisyon nun? Taong bayan ba? Kaya nga tinawag nating pasahan. O sabi ni Atty. Glencio dyan, private initiative ni Lisa o sila lang. Kasi nilin lang nila yung taong bayan. Nililin lang kayo patuloy ng hinayupak na gobyernong ito. Kasi kung siya ay maglilid, siya ang presidente. Diba? Kung may unit team, diba? Kung may unit team talaga para sa paglago ng Pilipinas, hindi dapat nag-aaway ang Kongreso at Senado. Okay? Hindi sana nagkakaroon ng bribe. Kasi the intention of unit team, of economic provision, o para sa paglago ng Pilipinas, ay para sa tao. Diba? Para sa tao. Kaya sila nandyan para sa taong bayan. Paano naging para sa tao ang pag-appoint ni Kuting kay Michael Ma na isang pinangalan ng smuggler? Doon lang tayo iikot mga palangga, tungkol sa economic provision na ito. Walang nagawa ang Pulboronsking sa agrikultura hanggang sa binitawan ng departamento, puro salita, nagbabayad ng kanilang mga trolls, propagandist, sabi ni Crisostomo Ibarra. Exactly! Di ba? Kung una pa lang, mga palangga, itong putang inang Kuting na ito, kung para sa Pilipino, hindi na sana sila nakipagsabuatan sa smuggler. Itong tsa-tsa na ito, itong charter change, maganda kung ang intensyon is really for the betterment of the country. Pero, ang intensyon talaga nila to stay in power. Para matatili sila sa pwesto. So, ginagamit nila itong, kunyari, economic provision na ito, di ba? Hindi para sa pagbangon ninyo, kundi para sa pagbangon nila at manatili sila sa pwesto. Kaya gustong malaman, gusto kong ipaalam sa inyo na itong drama na ito na isasabay ang plebisito sa 2025 election, ipinlano na nila. Okay? Paplanuhin na nila para maisakatuparan na baguhin ang ating constitution. Ulitin ko, katulad ng sinabi ni Pangulong Duterte at iba pang mga nagsalita dito na sang-ayon sila dito sa pagbabago ng batas kung ito ay economic provision lang o para sa kabutihan ng bayan. Pero kung para sa pananatili ni Kuting, ni Tambaloslos at hindi na sila umalis sa power, then, mga palangga, isang malaking problema ng Pilipinas at lalo kayong malulubog. Okay. Kung sila ay matino, kung hindi nakipagsabuatan si Kuting sa mga smuggler at inappoint pa na special envoy, kung hindi nila pinapalaya ang mga pulboronic katulad ni Sayarot, na sangkot sa droga kung ano-ano pa, kung hindi sila bumili ng multi-billion bahay na halos lahat ng inappoint niya, putang ina, mga kababayan. Susuportahan natin sila kasi kung nakita natin na ang mga magsasaka ngayon ay maganda ang kanyang sitwasyon, kung ang bigas ay natupad yan ng 20 pesos per kilo, kung ang ating mga airport ay hindi, ang airport natin ay hindi nagsisiksikan, kung ang mga OFW natin ay nagbalikan dahil kay Kuting, napakaganda ng kalayang-layon, kahit hanggang mamatay si Kuting sa huling hininga niya, papayag ako na siya ang mananatili sa pwesto kung maganda ang ginagawa niya. Kaso mga palangga, ang ginagawa niya ay taliwas sa ipinangako niya na pagbangon muli. At para what? Alagaan natin magsasaka, ang ating mga mangingisda, magtatayo tayo ng ganito, ang ating mga kabataan ay dapat malayo sa droga, kawawa naman, di ba? May mga ganon-ganon siyang sinabi before the election. So ito ay kasinungalingan lahat, kabaliktaran lahat. So the intention here, alam niyo naman, itong charter change na ito at itong referendum and plebisito pagdating sa 2025, mga palangga ay panglilin lang. Although legal, nasa konstitusyon, binasa natin kanina, itong referendum na ito, mga palangga, at ang pagkonsulta o pagpapasya sa taong bayan kung babaguhin nga ang konstitusyon o
o provision o kung ano pa man na pwedeng baguhin ng mga patakaran sa ating bansa. But again, we're talking here the charter change, the economic provision. Mga kababayan, lahat ito katarantaduhan. Nakita na natin na sinabi mismo ni Amy Marcos na ang kanyang kapatid, okay? Ang kanyang kapatid ay gustong manatili sa text messages at ayan, nagkakalat na din yan. Okay? Anong sabi ni Amy Marcos yan? Kunyari, wala siyang alam. Siya, referring sa kapatid niya, si Marcos Jr. Yung pala, todo-todong sinusuportahan ang People's Initiative. Wala siyang pakialam sa batas. Okay? Nakakahiya kung ano ang binatikos sa ama ko, mas malala pa ang gagawin niya. Traidor sa konstitusyon. Traidor sa bayan, traidor sa aming pamilya. Hindi ko na siya kilala. Remember that. So kahit ano pa ang lumabas sa bunganga ni Marcos Jr. ngayon, na kesyo, okay, ito ay pinapayagan niya na ang Kongreso na ang mangunguna dito sa charter change na yun. Ayun ay katarantaduhan, kasinungalingan at panlilinlang na kailangan pigilan ng taong bayan na mapaalis na itong mga hinayupak na to as soon as possible. Kasi wala nang gagawing matino yan. Itong charter change na iba nagsusulong na okay, tayo ay nag-o-oppose lang, ito na sana ang makapagpapaganda sa ating ekonomiya. Ang tapanga ng mga putang ina, mga buwaka ng ina. Hindi ginagamit, okay, ang utak at puso para sa Pilipino. Sabi ko nga, kung for the betterment of the country, why not? They can stay in power hanggang sa uugod-ugod sila. Basta makikita mo lang na ang kinabukasan ng mga Pilipino ay maganda. Umuusbong, nagkaroon na kayo ng mga purchase ng inyong mga bahay dahil nabigyan kayo ng opportunity, nagkatrabaho kayo, yung dating kinikita yung 1,000 sa isang araw o sa 2 araw, nagiging 5,000 na. Nagkakaroon kayo ng oportunidad kasi nabubuksan, okay, ang ating merkado o ekonomiya dahil nga tinutulungan tayo ng gobyerno. Pero nakita niyo ang pagnanakaw ng mga putang inang yan. Diba? Yung insertion sa program funds at kung ano-ano pang mga kadyutangan. So mga kababayan, huwag tayong panlilinlang. Okay? So itong plebisito na binabanggit ni ano tawag dito, ni Zubiri, ito ang sabi niya. Okay? Sabi sa balita, Senate President Juan Miguel Zubiri on Monday said President Bangag na Bagag Marcos has expressed his desire for the charter change plebiscite to be held alongside the 2025 midterm election. Sabi ni Zubiri, binanggit niya po kanina ni Marcos Jr. na mas gusto niya na magkaroon ng plebisito in the 2025 election dahil napakaklaro kung gagawin natin yan bago mag-eleksyon, gagastos po tayo ng 12 to 14 billion para daw makatipid ang putang ina. Pero hindi nanakaw nila yung illegal insertion nila ng mga unprogrammed funds at ang pagbabayad sa 20 million each dito sa mga kongresista na ito. Diba? Pagtitipid ba yan? O paglalapastangan, mga kababayan? Pagtitipid ba yan sa kaba ng bayan? O pagnanakaw? O, ano pa sabi ng ni Zubiri? Okay, we can take up this after the break. Okay, March daw ang March this year ang session break. Oh, complete the resolution and approve the resolution before the midterm break. Okay? Sabi dito, yung aming target dito, sabi niya, before the midterm break. Baka sabihin nila, nangako na naman ako, target date po namin yan kasi ang gusto po ng ating Pangulo eventually is to force it to the elections of 2025. Ang gusto ng ating Pangulo. So gusto, forsahan ito. Hindi talaga na magkaroon ng pagpapasya ang taong bayan kung i-reject o i-approve. Kasi, di ba, kung gusto nila talagang People's Initiative o pagpapasya ng taong bayan kung sang-ayon ba tayo dito sa pagbabago ng batas o probisyon ng batas, hindi nga taong bayan ang magdedesisyon eh. Sila. Kasi they want to stay in power. So magkakasabwat si Zubiri, ang mga kongresista at hindi lahat, ang mga kongresistang kasabwat ni Tambaloslos, ang mga senador na kasabwat ni Kuting Jr. at ni Lisa Ahas Magz. So nakakagalit at nakakapagpulo ng dugo ang kahayupan na ginagawa nila mga palangga. Okay? Sabi dito, according to Zubiri, Marcos has asked Senator Angara, chairperson of the Senate,
Subcommittee on Amendments and Revision of Codes to look at the legal possibilities to be able to convince the Commission on Election to add a rider question on the 2025 ballot. So, kukumbinsihin daw nila ang Commission on Election para ilagay yung isabay yung pagboto sa pamamagitan ng plebisito para baguhin ang ating constitution. Putang ina, sino ba ang nasa Commission on Election? Hindi mo na kailangan kumbisihin yan si George Garcia. Si Lisa Tanas ang nag-appoint yan at si Kuting. So lahat hawak nila. So kahit anong gustuhin ni Kuting na manatili sila sa pwesto o baguhin ang mga bagay, lahat sa pagnanakaw, sa pag-i-import, export ng lahat ng mga illegal, kaya nilang gawin kasi hawak nila ang batas. How much more pag naisakatuparan nila ang charter change, mas mamayagpag sila. Maisakatuparan lang baguhin ang konstitusyon, mas maisakatuparan nila ang labas-pasok na mga illegal activities at maghari-harian na sila dahil ngayon pa lang, kahit hindi pa naisakatuparan yung gusto nilang pagbabago sa konstitusyon, ginigipit na tayong lahat. Kinakasuhan ang lahat ng kritiko. Pinapatahimik ang mainstream media. Pinapatahimik tayo lahat, hire ng mga trolls, ng mga propagandista, sabi nga ni Crisostomo Ibarra kanina, nag-hire sila para tayo ay i-silence o patahimikin. Mga kababayan. Bakit hindi umiimik? Sabi ni Sosimo, bakit hindi umiimik sila Bongo, Bato, Padilla, Tolentino? Bayad na rin ba sila? Let's give them the benefit of the doubt, mga palangga. Baka umimik, ewan ko. Kaya itong another gastos sa referendum, sabi ni Mayna Mirna Lim, sabay bigayan ng ayuda para maloko uli ang taong bayan at yung bagong Miro system gagamitin for the first system still questionable out the smart magic. Exactly, palangga. Panibagong gastos ito ng taong bayan. Kung itong kadyutahan na ito, hindi naman nakasama to sa agenda ni Marcos Jr. nung siya ay tumakbo. Hindi niya to sinabi na una niyang gagawin ay nakipagsabwatan sa mga smuggler at hindi niya sinabi na babaguhin niya ang konstitusyon. Wala siyang sinabi dahil kung sinabi niya ito mga palangga, baka hindi siya nanalo. Kung nalaman natin ang pangbababoy at pangbubudol ng putang inang ito, ay hindi na sana nanalo yung hayop na yan. So ito ay panglilin lang. Bakit hindi unahin? If you talk about economic betterment of the Philippines, huwag na tayong lumayo, mga kababayan. Yung ayaw nila ni Subiri, ni Salceda, diyan sa Committee on Ways and Means at lahat diyan sa Kongreso, sa Senado, na ayaw nilang ipatawag si Michael Ma na business partner o kasabwat ng gobyernong ito para sa smuggling business, mga palangga. Wala nang saysay kahit ano pang sabihin nilang economic provision. Dahil pinatay nila ang kinabukasan, hindi lang na magsasaka, kundi kinabukasan ng mga maliliit na negosyante na naapektuhan sa smuggling. Lahat tayo actually naapektuhan dahil habang nagsismuggle sila nababawasan ang pera ng taong bayan. Kasi kung smuggle diyan, di undeclared yan, walang tax yan, libre. Yung kita nila, kanila pa rin. Diba? Sila-sila lang. So wala pong saysay lahat ang sinasabi ni Kuting. Okay? Madam Marlica, ang kailangan ng mga tao, trabaho, hindi ayuda, sabi ni Mel Calves. Exactly my point. Sabi ko nga, kung pinutol ni Kuting, ni Marcos Jr., o hindi niya pinaboran ang mga smuggler na sila-sila ay magkakasabwat, sana nakapag-create tayo ng trabaho sa mga magsasaka, yung mga nakatiwangwang na lupa. Paano ka magtatanim? Okay? Kung unang-una, walang suporta ng gobyerno, walang like 0%, interest na loan sa mga magsasaka. Diba? Anong nangyari dyan noong mga nakaraang buwan? Yung mga repolyo, yung mga kung ano-ano mga crops ng taga-North, Bisaya, di ba? Nakita nyo nakatiwangwang sa kalsada kasi mura, walang gustong bumili. Anong namamayagpag ngayon? Dahil mga sibuyas available sa online, mga smuggled na sibuyas. Question again, mga kababayan, hindi po makakapasok ang mga smuggled na sibuyas. Okay? Hindi makakapasok ang smuggled na sibuyas o anything na smuggled sa ating bayan
kung hindi pinapayagan ng mga port ng Bureau of Customs sa ating bansa. Sino ba ang nag-appoint sa mga putang inang mga yan? Hindi ba si Kuting Jr.? Sino ba ang nandiyan dyan sa Bureau of Customs? Si Rubio na dating bagman na pinangalanan niya ni Lacson during 2017 sa kanyang privilege speech sa Senate. Diba? Wala nang patutunguhan ng bayan nyo. Kaya lagi ko sinasabi, you have to speak up, get up, and pick them up. Ngayon, mga kapalangga, wala na itong saysay ang pinagsasabi nilang charter change. Gusto nilang manatili sa pwesto. Kasi kung gusto ni Kuting na baguhin o pagandahin ang Pilipinas, unang-una hindi siya dapat nagta-travel at nagpapa-sinungaling sa taong bayan about pledges na hindi naman nag-generate ng income sa Pilipinas, kundi puro pledges, puro pangako, yung iba naging totoo, pero majority ng mga pinagsasabi sa inyong pledges ay hindi nag-materialize. Ito ay panglilin lang lamang sa taong bayan. Yung ginagawa nila, again, ulit-ulitin natin, ang pag-forced sa mga empleyado ng gobyerno na umattend sa kanilang mga rally at binabayaran, may mga incentive, hindi yan pang magandang ekonomiya o para sa Pilipino. Pagbabribe yan. Nakita na natin kung paano nila binribe ang mga kawawang Pilipino through ayuda, paano nila binribe ang kongresista para i-push itong parsahang initiative na ito. Diba? This is not for the Filipino people. Para sa mga demonyong Araneta, Marcos Tambaloslos at lahat ng mga kahayupan sa Senado at Kongreso at lahat ng mga kasabwat nila. Yung pagbayad yung pag-imbita ni Kuting at ni Risa Smag sa mga mayors ng Cebu para hindi matigilan ang pag-participate nila doon sa hakbang ng mga maiisog rally sa Cebu. Yung pamasahe pala ng mga putang ina mga yun, pera ng bayan yun, papuntang Pilipinas, papuntang Maynila. So itong gobyernong ito, paulit-ulit, araw-araw natin, mga palangga, sabihin sa lahat ng buong ating mga sinakaupan na ito ay para sa kanilang interest. You talk about putang ina ng economic provision, yung pagpapanalo sa loto, yung sinasabi ni Lisa Marcos na sama-sama tayo maging milyonaryo, yung pagpigil kay Tulfo, kay Pimentel, dyan sa Kongreso, putang ina yan, jutang Genemes. Na loto na pinapanalo ang mga bogus, yan. Kung hindi ginagawa yan, yumabong na sala yung ating ekonomiya. Kung titignan natin yung kanilang purpose na, this charter change is for economic provision. Pag sinabi ng ekonomiya, paglago ng ekonomiya, may involved na kwarta na pera. Paglago, ibig sabihin, magkakaroon ng oportunidad ang taong bayan na magkaroon ng trabaho, kumita, magnegosyo. Itong bilyon-bilyon sa PCSO, na bogus, edited yung mga pictures na pinapanalo ni Lisa, ni Robles, at ngayon si Tulfo ay kasabwat na rin dahil ayaw niyang panagutin si Robles, si Pimentel, dyan sa Senado, ayaw nilang panagutin. Ay mga traidor, mga taksil silang lahat. Anong putang ng economic provision? Yung bilyon-bilyon na pinapanalo sa loto. Yan sana dapat ang magkakaroon ng economic growth. Kung hindi nila nanakawin, itinatransport nila ang pera, pinambabayad sa babae, pinambibili ng bahay. Diba? So walang saysay lahat. Itong gagawin nilang plebisito sa 2025 at maglalabas sila ng referendum before the election na kunyari is kukonsulta o bibigyan ng laya ang taong bayan o registered voters para nga dito sa sa charter change na ito. Ito ay para mapanatili nila ang kanilang mga sarili at tuluyang lapastanganin kayo at maghari-harian, kasuhan kayo pag kayo ay kritiko, kitilan kayo ng buhay, diba? Gamitin lahat kayo, mga kababayan. Ito ay malinaw na lalong lulubog ang Pilipinas. Ngayon pa nga lang lubog na kayo. Hindi dapat hahayaan ng Pilipino na magwagi itong mga julul na ito. Kaya dapat ay dapat ay matapos na sila. Tapusin na natin to sa June. Okay? Kung yun ang
ang gustong mangyari ng taong bayan, natapusin na sila, gagawin na natin to. And you, military, men in uniform, men and women in uniform, nakikita ninyo to. Simple lang Araw-araw tayong nagsasalita dito. Ang intensyon nila manatili sa power, hindi para palaguin ang ekonomiya o bigyan kayo ng aruga o dalhin ang gobyerno sa mga laylayan na sinasabi, okay? O sa mga mahihirap, marginalized. Hindi. Walang pakialam si Marcos Jr. Wala nga siyang pakialam doon sa six fallen heroes, yung mga namatay. Wala nga siyang pakialam doon sa bombing. Wala nga siyang pakialam, di ba? Doon sa bombing kung saan nagpa-party-party pamputang ina. Nasa kasalan, nasa Coldplay concert. Mabilis nakapunta, nagcha-chopper kapag concert at bangaga ng usapan. Pero pag sa mga sundalong tagapagtanggol ng ating bayan, tagapagtanggol, sila mga frontliners, kapag may mga pagbabadya o threat sa ating bayan, nandiyan sila. Pero ang tunay na threat ay itong si Kuting Jr., si Lisa, si Tambaluslos, si Zubiri, lahat ng nakipagsabuatan kay Kuting. Kasi kung ang gusto ni Kuting bilang isang presidente na ayusin ang bayan natin, mga palangga, siya ang mag-uumpisa. Siya ang magli-lead. At dapat makapag-drug test na siya ngayon. Dahil inakusahan siya, at kitang-kita nyo naman ang manifestation sa kanyang mga aksyon na siya ay pulboronic at bangag na bangag. Pulboronic that Marcos, sabi ni Teddy. Magsama-sama na kayo dyan sa Pilipinas para palayasin sila dyan. Kawawa ang taong bayan, sabi ni Madam Aya Iams. Tama. Wala na, araw-araw binababoy kayo. Doon na lang sa pagpa-party nila araw-araw. Halos araw-araw. Pag-iinom, proud pa sila. Nagpa-fireworks sila. Kung gusto nila ang economic provision dyan sa saligang batas. Again, economic provision na ini-insist nila na yun daw yung purpose nila. Hindi daw yung pag-extend ng kanilang power. It's katarantaduhan. Kung gusto mo ng economic development ng Pilipinas, unang-una, hindi sila nagpa-fireworks. Unang-una, hindi nanonood si Kuting ng Coldplay na mag-chopper siya. Gastos ang pera ng bayan dahil yung ginastos niya doon, yung entourage niya. Pwede na yon iayuda sa mga magsasaka at tulungan silang makabangon sa kanilang negosyo. Diba? Ano pa? Fireworks, paglamon. Pagbibili nila ng iba't ibang bahay, pagtatravel, pagpapaaral sa kanilang mga trolls, pagbabayad sa kanilang mga propagandista, pagbibigay sa mga mainstream media para hindi na magsalita laban sa kanila, hindi na maging kritiko, nakita niyan, ilang milyon o maybe billions of pesos yan na dapat yan ay itutok sa ating lahat para mag-create ng jobs, magtulong, ayudahan ang mga teachers, nurses, di ba? Bigyan sila ng mga insentibo and everything. Hindi, napupunta sa kanilang propaganda. Yan pala ang pagbabayad, pagbabribe, pagsusuhol ay hindi yan nasa alignment ng economic prosperity o economic development. It's all katarantaduhan. Nakita nyo naman during the Senate hearing noong saan ipinatawag ni Senator Amy Marcos itong mga lawyers na kasabwat doon sa pirma, yung sa Persahang Initiative, nagsisinungaling na lahat. Walang na-contempt. O harap-harapan nagsinungaling na. Hindi masabi-sabi kung sino ang nagbigay ng 27 million itong si Oñate, di ba? Ang 27 million daw na nagbigay ng donation doon sa kanilang ads, doon sa Persahang Initiative nila. Hindi masukol-sukol. Nakita ninyo? Hindi pwedeng ipatawag o hindi pinatatawag dyan sa Congress sino itong mga nag-donate na ito. Pero sa case ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, di ba? Nakakubli lahat ang kanilang, ang kanilang mga peking testigo na idinidiin si Kibuloy na kailangan itawagin ito, ganito, ganyan, at talagang convicted na sa mata nila dyan sa Kongreso si Kibuloy. Pero itong involved ang mga putang ina na kongresista, lalo na si Tambaluslos, si Lisa Smag, si Kuting, doon sa mga lawyers na nasa likod ng Persahang Initiative, hindi makontem-kontem, hindi masusog-susog. Ang PCSO uli na sinasabi ni Rafi Tulfo, Senator Tulfo, na ipaporensic niya, gagamitin niya ang pwersa, ang NBI, DICT,
lahat ng pwede niyang gamitin forces ng gobyerno para susugin si Robles at ang PCSO kung sino itong mga putangin ng mga bogus na nanalo ng ilan na, mga loan bettors. Tinigil na nila. And you talk about fucking economic prosperity, development. That's why sinusulong nyo itong charter change na ito. I am not against with charter change if the intention is for the people. But, sabi ko nga, the fact na nakapagsabwatan mga hinayupak sa smuggler at pinapalaya ang mga durugista o ang mga pulboroni, mga kapalangga. Katulad nila Michael Ma. Okay? Ang pagsasama ni Lisa kay Michael Ma na pinangalan ng smuggler, ang pakipagsabwatan ni Lisa sa China-Philippines Unified Enterprises, ayan ang negosyo nila. Alright? Ayan mga palangga. Ilagay mo dun sa buljakan. Lagyan. Ayan. Michael Ma. Lahat lang mga undersecretary o mga tauhan ni Kuting na pre-promote niya. Economic provision ba yan? Ha? Economic prosperity ba yan mga kababayan? Ito. Ito ang pakipagsabwatan ni Marcos Jr. Ayan. Ni Tambaloslos na payagan yung mga tatlong exporter na yan, importer rather, tatlong importer ng asukal last year na walang proper documentation which is smuggled yan. Yan ba ay para sa economic provision o para sa economic development o prosperity? Diba? Ang pagpapalaya dito sa Indian National na non-bailable, ito pala. Ayan, pagpapalaya nila na nahulihan ng pagpasabog, bomba at kung ano-ano pa, na delikado sa ating bayan, na pwedeng kumitil dahil it just so happen yung taong yan ay kaibigan ni Mel Robles at inarbor niya ang kasong yan. Yan ba ay para sa ekonomiya? Pinapalaya nila lahat? O ayan, nahuli yan. Nahuli ng PDEA yan, mga kababayan. O, ito yung sinasabi ko si Sayarot. Yan, ang pagsasama kay Sayarot. Okay? Na nasangkot, na nahuli, na intercept ng Australian Federal Police ang kanyang mga epektos na tunitunelada at nahuli sa Alabang at kasama ni Tambaloslos ni Marcos Jr. ang putang inang lisang niyan. Para ba yan sa Pilipino? Again, bago maniwala ang taong bayan na yung tsa-tsa na yan, okay, ay para sa Pilipino o para sa kaaluwanan ng taong bayan, diyan pa lang, nakikita nyo na yung intensyon nila hindi para sa kaalwanan, kundi para sa kanilang sarili, vested interest for them, para manatili at patuloy na lapastanganin kayo, na sindakin kayo lahat. Sindakin tayong lahat. Gipitin ang may mga negosyo at gipitin ang mga nagsasalita katulad kay Pastor Kibuloy. Katulad sa mga vloggers like me, katulad kay General Macanas na mismo pinakamataas na police chief ng Pilipinas ay kinasuhan ang isang vlogger na dating military na si General Macanas para patahimikin, para sindakin. At nilalabanan namin yan, mga palangga. Sooner or later, lalabas na yan. The case is ongoing. I am updated but I cannot say anything right now about that. Yung pagkaano ni Tambaloslos, okay? Pakikipagsabuatan sa mga smuggler ng bigas. Diba? Remember the Malaya rice na pinakita ko sa inyo na yung mga smuggled na bigas, nire-repack nila, kunyari, ayan. O, hindi na yan natuloy. Okay? Actually, natuloy yan. Nire-design lang nila yung packaging na yan. Yung Malaya na rice na yan, nanggaling ang mga bigas sa mga smuggled at ibinibigay na ayuda sa taong bayan para panglinlang sa kanila, para i-promote si Tambaloslos, i-promote ang kanilang mga putang inang initiative na yan. Lahat biktima kayo dito. Lahat tayo biktima dito. Ang pagbabago ng logo ng PAGCOR na worth 3 million, okay? Na ang binigyan nila ng, what do you call it? Ang nag-provide sa kanila ay bogus o fly-by-night company. Diyan sa pagbago na yung logo na yan, yan ba ay para sa economic prosperity? Yung pagbabago nila ng logo sa mga dokumento ng pangkalahatan ng Pilipinas, yung bagong Pilipinas, bagoong Pilipinas, yan ay milyon-milyon mga kababayan. Okay? Milyon-milyon ang ginastos ng taong bayan dyan. Ang pagpapatuloy ng pag-operate ng kanilang mga pogo, okay? Ng mga kanilang pogo operation, kasabwat yan silang lahat. Ang gobyerno ay kasabwat yan. Economic provision ba yan?
Economic prosperity ba yan? Hindi. Kaya yung tsa na yan, yung plebisito na yan, panlilin lang lahat yan, mga kababayan. Panglilin lang sa ginagawa ng gobyernong ito at dapat natin silang tutulan. Ipapakita natin ulit kung ano, kakilala pa lang sa akin, kung gaano kademonyo ang gobyerno ni Kuting at ng kanyang asawa. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay? Sino yan? Mga kababayan, alright? Nakikita ninyo, kung yung mismong putang inang babaeng yan, yung buwaka ng inang mabaho ang pagkatao, pinakamabaho sa balat ng lupa at pinakademonyo yung Lisa Satanas na yan, nalagpasan si Satanas, na lagi niyang kasama ang pinangalanang smuggler sa Kongreso. Ito. Okay? Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Pinangalanan, kasama nila palagi. Nasaan, bakit ka maniniwala na itong chapter change na ito ay para sa economic prosperity ng Pilipinas? Kung mismo kasabwat at inappoint pa na special envoy itong si Michael Ma. So itong lahat ng ito ay kabalbalan. Lahat kademonyuhan ito, pangluloko sa inyo. So, hungry for power, sabi ni Maris Vlog. Every year na lang tumataas ang level ng pagkainis ko dito sa power behind the throne of Lisa Smugs, sabi ni Julian's World. Okay? Anak ni Smugs, magkamukha talaga sila. Pwede. OFW hero, may tumama na naman sa lottery. Okay, tamo. May tumatama na naman, walang tigil sa pagtatama ni isang kongresista o senador. Meron bang nagsususog si dito? Nalaman na ba ng taong bayan? Thank you, OFW hero. Nalaman na ba ng taong bayan kung sino ang mga tumama ng total of billions of pesos sa loto? Diba? Anong sabi ni Tulfo dyan, mga kababayan? Kanyang paimbestigahan, forensic and everything, ilalabas sa taong bayan kung sino itong mga napanalo hanggang ngayon. Hindi nila nilalabas. Ang sabi pa ni Rapi Tulfo dyan, ibabangga niya sa BIR kung magkano daw ba ang binayaran nitong mga nanalo sa loto, ibabangga niya ng bonggang-bongga at let's say for example, ikaw OFW hero, kung ikaw ang nanalo, titignan niya kung ikaw ba talagang nanalo, kung nagbayad ka ng tax sa BIR. Okay? Doon sa napanalunan nyo. May narinig ba kayo? Nag-viral na ang bunganga ni Lisa na nagbigay siya ng greetings sa General Manager Robles nung binati niya, nung birthday na sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. It's not for the people. Sila ang babangon para daw sila maging milyonaryo. Hindi lang yan, para maging bilyonaryo. Narinig niyo ba sa Congress na tinututukan nila yan? Yan ang pinaka-isa sa importanteng topic o issue ng bayan natin na nangyayaring every other day may nananalo sa loto. 2022 pa lang, 433 katao na only in the Philippines, pang Guinness Book of Record na hindi tinutukan ng mga baka ng inang kongresista at senador. Tapos gusto nila baguhin ang probisyon ng batas, baguhin ang konstitusyon para daw sa economic development. It's bullshit, mga kababayan. Wala na pong solusyon. Walang ibang solusyon para matigil to mga buwaka ng Genemes. Lahat 10 ng pamilya nila na lumalamon sa pera ng bayan, dapat na silang alisin. Kung people power ang hinihingi, peaceful, gawin nyo na.